Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay ang tungkol nga po sa pagkalagay lang naman ng pangalan ni Chinita Princess sa panganib dahil po sa nangyari kanina. Naku, mamaya pag-uusapan natin ng tungkol dito. At sino po itong nag-sorry kay Chinita Princess? Humingi po ng paumanhin. So, sino nga kaya yan? Yan ang aalamin at pag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Dinala Forteza. Sabi niya, sinadya yan ni Vice. Magaling umarte yan na nakalimutan niya last week ganyan din. Yung isang contestant may sulat na binasa ni Kim kung saan nakasulat mga pangalan ng host na bukod tanging pangalan lang ni Kim ang wala. Biruan pero nakalimutan nila, maraming masasaktan. Ang daming beses nang napahamak si Kim sa It's Showtime kung saan binasya ng below the belt, walang pagtatanggol mga co-host niya. Mabait si Kim sa kanila pero yung ginagawa nilang pagbaliwala kay Kim, ginagawa nilang masama si Kim. Nagbago na sila kay Kim, buhat ng madalas ng kasama ni Kim, si Paolo. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Dinala Forteza. No? So sanay na daw naman si Junita Princess na lagi siyang hindi po nababanggit. Ang sabi nga po ng ilang mga supporters na wag masanay si Kim Chu na ganun po yung ginagawa po sa kanya. And yes, nakakapagtaka nga po na bakit bukod tanging si Chinita Princess lamang po yung hindi nabanggit doon. Diba? Gayong super close nila sa isa't isa mga kakimpaw. At yan, pag-uusapan din po natin yan mamaya sa latest na update patungkol po dyan mga kakimpaw. Dahil kanina nga po ay personal na pinasalamatan ni Vice Ganda si Kim Chu mga kakimpaw, and also nagsorry din po siya dahil hindi niya nga nabanggit daw si Kim sa mga host sa pagtanggap po ng award sa FAMAS. So mamaya tatalakayin natin ang tungkol dito. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Dinala Forteza, God bless po sa inyo and pabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. Tunahin na nga natin pag-usapan ang katanungan po ng isang Kimpo fan page tungkol ito sa ASAP Australia. Sabi niya dito, handa na ba kayo sa hashtag ASAP Australia Kim Paulandia? Abay, matagal na po tayong handa, no? Sobrang excited na natin sa mga pwedeng mangyari po sa ASAP Australia kasi for sure marami na namang pasabog na inihanda ni Kim and Paula Avellino na talaga namang magpapakilig at magpapasaya po sa buong Kim Paulandia. Matagal na po nating inaantay ang ganap na to kaya ready na po tayo dyan. At ang hindi pa lang natin sure ngayon ay kung kailan ba ang flight ni Kim and Paolo. Basta bago po mag July 25 mga kakimpaw, nasa Australia na po ang lahat kasi yung first batch nakaalis na po sila Darren. Nandun na po sa Australia mga kakimpaw at ang sunod niyan sina Kim and Paula Avellino na. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa nangyari po sa It's Showtime kanina. So 'di ba po bago mag It's Showtime meron tayong update patungkol nga po diyan. So ang dami pong nang babash kay Vice Ganda dahil nga po hindi nabanggit si Kim Chu sa mga pinasalamatan pong host sa pagtanggap niya po ng PAMAS Award bilang best host sa entertainment, no? So ngayon, parang nabasa tayo ni Vice Ganda kaya personal niya pong pinasalamatan si Kim Chu. Sabi niya, sorry daw dahil nakalimutan po yung pangalan ni Kim Chu at ang sabi nga ni Kim Chu, okay lang, sanay na naman ako. Ibig sabihin, sanay na talaga siya na hindi siya napapasalamatan. Maraming beses marahil niyang naranasan ang mga ganito pong pangyayari kaya sanay na si Chinita Princess. Pero gusto ko yung ginawa po ni Vice Ganda kanina na personal niyang pinasalamatan talaga si Kim Chu and talagang nagsorry po siya kasi nakalimutan niya daw po mga kakimpaw. Kaya sana po ay tumigil na no yung pambabatikos kay Vice Ganda kasi ito ay simpleng pagkakamali lamang na hindi na nga naman natin pa dapat itong palakihin pa no.
So bakit nga po nalagay sa panganib ang pangalan ni Chinita Princess? Ano pong connect? Ano pong meron? So meron po kasing isang post ang isang Kim Pao fan. Ang nakalagay dyan may Kim Pao Heart yung pangalan po ng account niya sa X, no? So ngayon, na-notice po siya ni Vice Ganda mga ka-Kim Pao at nakakahiya po ito. Sabi kasi dito sa post, strange how someone could forget to mention her name when she's an essential part of the show. One of the main hosts while the newer ones were mentioned. Tinag niya po si Vice Ganda. Ngayon, na-notice ito ni Vice Ganda. Sabi po ni Vice, the toxicity of these fantards. Tinag po si Chinita Princess. So, nakakahiya mga kakimpo kasi tinag niya po si Kim Chu. Meaning, nalagay po talaga yung pangalan ni Kim sa ganito pong sitwasyon. So, nakakahiya, 'di ba? Dala-dala niya pa naman po yung pangalang Kim Pao. So, pagkakamali po ng isa, pagkakamali na po yan ng lahat. Kung baga, lahat tayo damay-damay po dito mga kakimpaw, na toxic tayong lahat. 'Di ba? So, sana naman po mga kakimpaw ay wag na po nating palalain pa yung mga ganitong mga pangyayari kasi talagang lalo na pag ganito, no, nakakahiya po na nababanggit ang mga Kimpaw fans. Pantards daw mga kakimpaw eh. Kaya medyo nahiya tayo ng konti doon para po sa ating mga kagrupo or kaanib sa pagsuporta kay Kim and kay Paolo Abilino. Sabi nga dito ng isang post sa X, nakakahiya, ayan na pumatol na and expose na ang mga nang bash, damay-damay lahat ng Gimpaw fans sa inyo. Sobrang warriors ng iba dito, tapos kapag sinasabihan mo ikaw pa ang ginagawang masama, pwede namang mag-post ng frustration in a nicer way without tagging and bashings. Sabi pa ng isa dito, nakakahiya lang talaga pag ganyan bilang fan ng Kim Pao. Diyos ko, napakaliit na bagay lang yung makalimutan ni Meme name ni Kim. Pinalala pa, Hais, magalit sana kung palaging ganyan. So ayan po mga kakimpaw, medyo nakakahiya nga naman ito dahil talaga namang shinare ito ni Vice Ganda sa kanyang account mismo. Syempre, mababasa po yun ng maraming followers niya. So, sino po ang mako-call out? Sino po ang nakakahiya? Eh, di tayong lahat, mga kimpaw. Damay-damay na po yan. So, sana yung magsilbing aral na din ito sa lahat. Na huwag na nating palakihin pa ang mga simpleng bagay-bagay lang, lalo na kung ito talaga ay nakalimutan. 'Di ba, nakalimutan talaga ni Vice Ganda kasi kahapon pinapanood ko po yung pasasalamat niya, parang nag-iisip siya eh. Sino ba ba, sabi niya, sino ba yung mga hindi ko nabanggit, ganyan. Na parang may iniisip pa siya pero hindi niya masabi. So, marahil mga kakimpaw eh, ganun po talaga nakalimutan. And ngayong araw po ng Martes, live po na nagpasalamat si Vice kay Kim Chu mga kakimpaw para nga naman doon sa natanggap niya pong award kaya sana ay tapusin na natin ang tungkol sa isyong ito at wag na po nating ilagay palalo ang pangalan ni Kim sa panganib. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang inyong opinion tungkol dito sa update natin? Nalagay na talaga yung pangalan ni Kim sa panganib. Nako, i-komento nyo na po yan sa comment section and syempre, huwag niyo pong kalilimutang mag-like sa ating update araw-araw, okay? So maraming salamat po sa inyong mga oras at mabuhay po kayong lahat.